Magandang araw mga ka-ECC! At nandito na naman tayo sa panibagong episode ng Compensable ba yan? So ano bang topic natin ngayon, guys? Kaya, Ngayon po, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga uniform personnel natin. so sila po yung mga PNP, JFP, Philippine Coast Guard. yan, BFP, Mga ano AFP. sila? Alam mo ba, partner, na yung mga uniform personnel natin ay hindi pala sila mandatory members ng GSIS? Oo, partner. Pero kahit hindi sila covered sa GSIS, covered naman sila under the EC program. So very good pala, covered pala sila ng ating mga programa Yes. dito sa ECC. tapos ano rin po sila magpa-file sa GSIS din. Tama. So, manual filing pa rin sila pagdating sa mga EC benefits natin. Ibig sabihin nun, pupunta po sila sa pinakamalapit na branch ng GSIS to file for EC benefits. So, isa-isahin natin, ano ba yung mga EC program natin na maaaring ma-avail ng mga uniform personnel natin. Para lang din yung mga mandatory member ng GSIS talaga, yung may sickness, temporary total disability, same lang din talaga Yes, sa nakukuha ng karaniwang empleyado ng gobyerno. Tama yan. So, yung mga sickness benefits natin, medical benefits. Yes, meron din. Pati death and funeral benefit, pwede rin sila kung meron silang benefit sa ganun sa kanilang opisina, pwede rin nila makuha. Kung work-related, yung pagkakasakit, aksidente, or pagkamatay nila. Kapag nakakuha na sila ng mga primary benefits natin sa GSIS, pwede rin sila magpunta sa ECC to avail our secondary benefits like the Kagabay program, yung Tama. patulong at gabay sa manggagawang may kapansanan. and yung livelihood. Yes, Yes, pwede. starter Or kung kit. kailangan nila ng prosthesis, so kailangan nila ng mga therapy sessions, pwede rin nila makuha yan. Pwede rin nilang ma-avail. Kung sakali meron tayong uniform personnel, yung mga kapulisan natin, example na lang, no, may nagkaroon ng incident, sila ay nagkaroon ng disability, pwede silang magtungo sa GSIS para mag-avail na sickness benefit. And pag nagkaroon naman sila ng disability at na-approve na yung kanilang sickness claim sa GSIS, pwede silang magpunta sa ECC office naman. Pwede Para- silang maka-avail ng cash assistance, tsaka yung binanggit ni Lars kanina na kagabay. Yung requirements ba sa pagpa-file nila ng EC benefits, ang alam ko, meron lang silang additional documents na kailangan ipasok tulad ng spot report kasi sila lang ang meron ng Yes, tama. ma'am. ano? Sila spot lang. report. Ano yun naman? Parang police report siya, pero usually naman nawuwund yung mga ating uniform personnel. Kiya na tinatawag. Oo, Wounded dun- in action, killed in action. Actually, may specific documents sila na pinoproduce sa kanilang opisina at yun yung pinapasa nila sa GSIS para makapag-claim sila under the EC program. Alam ko din may mga liaison officer sila. So, kino-collect ng liaison officer, then sila yung magsasabi kay GSIS para nila mismo yung uniform person. Naalala ko po dati nung na-assign ako sa PAC. Sa Public Assistance Center natin dito sa office, meron pumunta dyan na parang liaison nga po ng BFP po ata yun. Na may isa silang narespondihan tapos parang 5 sa kanila yung nasugatan, yung nadisgrasya doon. Yung mga papel dala niya lahat. So, pwede naman siyang ganun na may liaison. Okay. Din. Consider na nagpunta sila sa atin, ibig sabihin, secondary benefits na yung kanilang pinapasa. Approved na po sila sa GSIS. So, tandaan po natin na pag magpa-file po tayo ng mga benefits, yung secondary benefits natin, make sure lang na meron na po kayong approved EC claim under the GSIS. So, minsan kasi kadalasan, nagpo-provide sila ng EC approved voucher. Tapos, yun yung katibayan nyo na meron na kayong EC approved claim under sa GSIS. Then, you can file secondary benefits sa ECC office mismo. So, same lang din pala partner no dun sa mga nasa private kasi kailangan may approved easy claim bago sila maka-avail ng other services. Yes, same lang naman. However, may mga naging clients din tayo, for example, yung mga wounded in action natin, na hindi sila makapunta dito sa ECC office. So, ano yung option nila? Pwede ba sila magpadala ng representative? Ayun, yung Pwede po. nabanggit ni Lars kanina, pwedeng through liaison officer nila or sino yung representative na nag-handle ng mga claims nila. Kailangan lang meron silang authorization, tapos dala lahat ng requirements, and then syempre, importante yung valid IDs din ng mga nasugatan. Okay. Bukod sa livelihood, explain natin yung livelihood partner, no? Same lang siya sa pag-claim ng mga clients natin na kapag hindi sila nakabalik sa trabaho, they can propose to us ng kanilang gusto maging business. Yes, oo. Same lang din naman. Kung ano yung sa private sector, ganun din sa mga uniform person. So, i-assess kung ano yung magandang business. Depende sa lugar kung saan sila magtatayo ng business at yung kakayahan nila. Kasi di ba yung mga training yan.
titignan kung So once they finish the training, they can propose sa atin na gusto nilang business, and then kapag na-approve siya, we can provide yung kanilang starter kit Yes. na 30,000 kasi dati 20,000 lang siya. So ngayon 30,000. Mayroon din yata silang RTWAP, pasok din sila sa RTWAP, no? Yung return to work program natin. ayun, mag-undergo pa rin siya ng assessment. Kapag pasok siya doon, may chance na makabalik sa trabaho or pwedeng ibang trabaho yung may Siyempre with coordination po sa atin dito sa ECC at ganoon din po dun sa babalikan din ng trabaho kung okay pa ba. Siyempre mag-uusap si ECC tsaka yung previous employer niya o hindi kaya hanapan natin siya ng ibang employer para makapagtrabaho siya muli kung kaya pa niya and kung gusto pa niya bumalik sa trabaho. Otherwise, business po ang i-provide natin So, sa kanya. kasi mamimili lang siya, it's either business or yun nga makabalik sa trabaho. Kasi So, kung babalik sa trabaho, skills training ang Kapag po sila pinili nila na mag-return to work po. yun, mag-undergo ng skills training. Tapos diba nagpino-provide din natin po yung, kunyari may kailangan silang equipment na Ergonomic gamit. equipment. Oo. Nagpo-provide din tayo nun, di ba? Tama po. Yes, kasama rin siya dun sa rehabilitation appliances na pwedeng makuha. Aside sa prosthesis, pwede yung nabanggit. Wheelchair, pwede din. Yes. Cane, or ganyan. Hearing aids. Maraming Ayan. pwedeng i-provide ng ECC para sa ating mga uniform personnel na nagkaroon ng disability. Talagang tinitignan po namin kung saan tayo mas makakatulong Yes. sa ating mga manggagawa. And of course, hindi lang yan. Kapag may mga suggestion din sila, for example, kulang tayo sa polisiya, sa pagtulong sa mga uniform personnel natin, we also give them the chance to suggest sa atin kung ano pa yung mas kailangan talaga nila. Kaya, di ba, nagkakaroon tayo ng mga memorandum of agreement. So, doon na pag-uusapan, ano pa yung pwedeng i-enhance sa mga programa natin, sa mga benefits na yun. So, syempre, hindi tumitigil ang ECC sa ganitong programa lang. And ang ECC po kasi ay policy-making body siya. So, ibig sabihin, we can improve our program and not only improve, we can also create another program, another policy para po mas mapatatag pa natin yung pagtulong sa ating mga manggagawang Pilipino, especially our uniform Malawak. personnel. Yes, tama. Pwede nilang Mas lumawak ang pagtulong ng ECC sa pagbibigay ng benefits and services. Para mas mabigyan pa natin ng hustisya yung mandato natin. No? Kailangan din natin ng comments or suggestion ng, of course, ng ating mga workers. Sabi nga nun, napanood ko recently sa news na may isang uniform personnel na nawalan ng paningin. Sabi niya doon, hindi daw siya nawalan ng paningin, kundi ito ay binigay niya sa ating bansa. O di ba, yung mga ganyang uniform personnel talaga natin, very optimistic sila. Kaya dapat yung mga policies natin pagdating sa kanila ay ma-improve talaga natin. Kung kaya nilang ialay yung parte nila sa bansa, no? Tayo naman is para naman matulungan sila talaga. So, kasi priceless naman talaga. Biruin mo, buhay o parte ng katawan mo yung binigay mo para sa iyong bansa. Okay. At dahil dyan, nagpapasalamat kami sa pakikinig ninyo sa amin. Dito po nagtatapos sa pangalawang episode ng Compensable ba yan? Ako po si Eunice. And I'm Lors. I'm Jai. At bago po namin kayo iwan, pabati lang po kami ng Merry Christmas and Happy New Year, no? 2026 na. Happy New Year po. Yay! So, ito na yung last episode natin for this year. However, next year, Meron pa, syempre dititigil ang ECC hanggat meron may impormasyon na pwedeng i-share sa inyo is i-share namin yan. So, wag sana po kayong magsawang tumutok sa aming podcast po. Again, see you next year! Bye-bye! Sagot ka ng Employees Compensation Commission.